Nagbubukas ang pelikula kay Lee Nami, isang dalaga at ambisyosong babae na nagtatrabaho sa marketing na sinisimulang isagawa ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Makikita siyang nagko-commute, sinusuri ang kanyang smartphone at nakikisali sa mga casual na pakikipag-ugnayan na nagpapatunay sa kanya bilang isang relatable at modernong karakter na lubos na umaasa sa kanyang telepono. Isang hapon, si Lee Nami, na muntik nang makatulog sa isang bus, ay halos hindi mapansin ang lugar kung saan siya bababa. Sa kanyang pagmamadali sa pag-alis, hindi niya sinasadyang naiwan ang kanyang smartphone na sa lalong madaling panahon ay kinuha ng isang estranghero. Ang estranghero na ito, na isang binata, ay kinuha ang telepono at iniuwi ito. Habang naghahanda ng hapunan, nakatanggap siya ng tawag sa telepono ni Nami mula sa kaibigan niyang si Yunjo. Sa paggamit ng voice-altering app para maitago ang sarili, sinagot niya ang tawag, nagpapanggap na isang babae na nagsasabing natagpuan niya ang telepono sa bus. Si Yunjo, na walang kamalayan sa panlilinlang, ay humiling sa babaeng ito na hawakan ng telepono hanggang sa makumpirma niya kay Nami. Maya-maya ay binisita ni Yunjo ang bahay ni Nami, mapaglarong tinutokso ang kanyang kaibigan, habang galit na galit niyang hinahanap ang nawawalang telepono. Nang maging masaya na siya, isiniwalat ni Yunjo ang tawag na natanggap niya kanina at hinayaan si Nami na makipag-usap sa inaakalang tao. Pareho silang naniniwala na may kausap silang babae na pumayag na iwanan ng telepono sa isang kafe para makuha nila ito. Gayunpaman, habang ang mga notification ay patuloy na lumalabas sa telepono ni Nami, ang lalaki ay lalong naging mausisa sa kanyang personal na buhay. Dahil sa napakaraming bahagi ng kanyang buhay na nakadokumento sa online, mabilis siyang nakakalap ng malawak na impormasyon tungkol sa kanyang mga interes. Nabigo sa kanyang kawalan ng kakayahan na mabuksan ang password ng telepono, kalaunan ay nawala siya sa sarili at binasag niya ang screen ng telepono dahil sa galit. Sa susunod na eksena, ipinakita sa atin ang isang crime scene. Isang bangkay na dating nakabaon sa bundok ang lumutang dahil sa malakas na ulan. Dumating sa pinangyarihan ng mga pulis, kabilang ang mga detective na sina Woo Jiman at Kim Jong-ho upang simulan ang kanilang investigasyon. Habang sinusuri nila ang lugar, ang kanilang pag-uusap ay nagpapakita ng isang nakakabahalang hinala. Pareho silang may hinala na maaaring may kinalaman ng anak ni Jiman. Ang lokasyon kung saan natagpuan ang bangkay ay nangangahulugan nito. Ito ang parehong lugar kung saan minsang nagtanim ng puno si Jiman at ang kanyang anak. Tinutukoy ng mga ebidensya ang kanyang anak dahil ang mga produktong pagkain ng halaman na madalas gamitin ng kanyang anak ay natagpuang nakakalat malapit sa katawan na para bang may nag-iiwan ng clue. Si Jiman ay nalungkot dito, naaalala kung paano umalis ang kanyang anak sa bahay 7 taon na ang nakakaraan ngunit hindi binago ang kanyang dating address. Tinanong ni Jong-ho kung may pagkakataon pa ba ang kanyang anak na makipag-ugnayan sa kanyang ina. Sumagot si Jiman na umalis ang kanyang anak noong may sakit ang kanyang ina at hindi na bumalik, kaya malabo ito, ngunit pumayag siyang suriin ito para sa kapakanan ng investigasyon. Samantala, si Nami ay nasa kafe ng kanyang ama kung saan siya nagtatrabaho ng part-time nang makatanggap siya ng tawag mula kay Jonyong, ang lalaking kumuha ng kanyang telepono na nagpapanggap pa rin bilang isang babae. Ipinaalam niya sa kanya na sira ang screen ng kanyang telepono, ngunit dinala na niya ito sa isang repair shop at sinagot ang gastos at sinabihan siya para kunin ang kanyang telepono. At nagtungo si Nami sa repair shop sa address na ibinigay ni Jonyong. Pagkatapos mag-navigate sa isang mahaba at nakakatakot na pasilyo, nahanap niya ang silid at nakita niya ang kanyang telepono sa isang mesa. Lumitaw ang isang lalaking nakamaskara, iniaabot ang mga papeles para pirmahan at hinihingi ang kanyang password. Lingid sa kanyang kaalaman, ang shop na ito ay pag-aari ni Jonyong na gagamitin ang password para mag-install ng spyware sa kanyang telepono na epektibong nag-clone nito sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-aayos ng sirang screen. Si Nami, na walang kamalayan sa panganib, ay nagpasalamat sa kanya at kinuha ang kanyang telepono at umalis, habang si Jonyong ay nagsimulang subaybayan ang bawat kilos niya. Kinagabihan, binisita ni Jonyong ang kafe ng ama ni Nami, partikular na humiling ng inumin na tinatawag na plum-aid na kadalasang ginagawa ng kanyang ama para lamang sa kanya. Iginiit niya na palagi niyang ino-order ito, kaya inihanda ito ni Nami para sa kanya. Napansin ni Song-woo, isang katrabaho, ang pakikipag-ugnayan at nagtanong kung bakit hindi siya naghain ng inumin sa menu. Ipinaliwanag ni Nami na si Jonyong ay isang regular na customer, bagaman nahihirapan si Song-woo na maalala siya. Pagkatapos magpaalam sa kanyang ama, umuwi si Nami. Samantala,
tiningnan ni Jiman ang telepono ng kanyang asawa at nalaman niyang nakikipag-ugnayan siya sa kanilang anak na patuloy na kumikilos sa paligid. Kamakailan ay pinadalhan niya siya ng mga supply na humantong kay Jiman na maghanap ng isang address na maaaring pag-aari ni Junyong. Pagbalik sa kanyang apartment, si Junyong ay nagpalipas ng gabi sa pagmamasid sa telepono ni Nami na nagkampay ng isang detalyado na kanyang ginagawa sa pang-araw-araw na gawain, mga interes, at mga personal na koneksyon. Natuklasan pa niya ang isang lihim na Instagram account kung saan nagbubunyag si Nami tungkol sa kanyang amo at idinagdag ang kanyang larawan sa kanyang koleksyon ng mga nakaraang biktima. Sa trabaho, ginantimpalaan siya ng amo ni Nami ng pagtaas ng sweldo para sa pagkuha ng makabuluhang deal na hinihiling sa kanya na panatilihin itong kumpidensyal. Samantala, kinumpronta ni Jiman ang kanyang asawa tungkol kay Junyong, ngunit itinanggi nitong alam niya ang kanyang kinaroroonan. Habang nagsasalita sila, nakatanggap si Jiman ng text na may address. Sa ibang lugar, pumasok si Junyong sa apartment ni Nami habang siya ay nasa labas, naghahanap sa kanyang mga gamit. Si Jiman, na nagpatuloy sa kanyang pagsisiyasat, ay nakipagkita kay Jongho na nagpahayag na si Junyong ay madalas na nagbabago ng mga address, huminto sa paggamit ng kanyang telepono at nasangkot sa isang kaso ng panloloko noong 2019. Sa kalaunan ay natunton ni Jiman ang kasalukuyang tirahan ni Junyong, natuklasan ang mga detalyadong tala sa 8 kababaihan kung saan nakalista si Nami bilang susunod na target. Napagtanto niyang ang bangkay na natagpuan sa bundok ay ang pinakahuling biktima na naidokumento na katulad ng kung paano sinusubaybayan ni Junyong si Nami. Habang nagpapatuloy si Jiman sa kanyang paghahanap, nakatanggap siya ng nakakatakot na text na may larawan ng kanyang sarili sa loob ng bahay na nagudyok sa kanya na tumakas. Tumungo si Junyong sa cafe ni Sungwoo na ipinakita ang kanyang sarili bilang isang digital security agent na may bagong ID. Muli siyang nag-order ng Plum-Aid na lalong nagpapataas ng mga hinala ni Sungwoo. Si Junyong, batid na si Nami ay may ilang mga CD na gusto niyang ibenta, nakipag-ugnayan sa kanya sa ilalim ng pagkukunwari ng pagbili ng mga ito at nag-aalok din ng kanyang mga tiket sa isang laban at ibinibigay ang kanyang card kung sakaling magkaroon ng anumang mga issue sa mga tiket. Nang maglaon, habang hinahatid ni Sungwoo si Nami pauwi, binalaan niya ito na maging maingat sa paligid ni Junyong na nagpapahayag ng kanyang pagkabalisa at tinawag siyang weirdo. Binanggit niya na sa kabila ng pag-aangkin ni Junyong na siya ay isang regular, hindi pa niya ito nakikita dahil naaalala niya ang lahat ng kanyang karaniwang mga customer. Gayunpaman, ibinasura ni Nami ang kanyang mga alalahanin. Lingid sa kanilang kaalaman, si Junyong ay nakikinig sa kanilang buong pag-uusap. Nakatanggap si Sungwoo ng text mula kay Nami na humihingi ng paumanhin sa kanilang pag-uusap kanina. Pagkatapos ay nagpadala siya sa kanya ng isang link na nagpapaliwanag na ito ay isang programa sa pagsubaybay sa telepono kung sakaling mawala muli ang kanyang telepono na hinihimok siyang i-install ito. At si Sungwoo ay sumunod. Si Jiman, sa pagpapatuloy ng kanyang investigasyon, ay binisita ang ina ng huling nakilalang biktima ni Junyong. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na ang paraan ni Junyong sa pag-target sa mga babae ay may sinusunod na isang nakababahalang pattern. Una, sisirain niya ang kanilang telepono, pagkatapos ay magkakaroon ng access sa kanilang password, ikoklo ng device, at unti-unting papasukin ang kanilang buhay. Matapos tapusin ang kanyang biktima, siya ang kukuha sa kanilang tahanan. Pagkatapos ay nagpadala si Junyong ng mapanlinlang na text kay Sungwoo na sinasabing mayroon siyang pakete para sa kanya. Nang lumabas si Sungwoo, tinambangan siya ni Junyong at dinala siya sa sarili niyang tahanan. Samantala, bumuhos ang malakas na ulan sa bundok na inilantad ang mga labi ng 7 na unang nakalibing na bangkay. Kinaumagahan, nagising si Nami sa sandamakmak na missed calls at text. Sa takot, nagmamadali siyang sumakay ng taxi at nang tingnan ang kanyang telepono, natuklasan ang ilang post na ginawa sa kanyang pangalan na ipinagmamalaki ang tungkol sa kanyang kamakailang pagtaas ng sweldo at ininsulto ang kanyang mga kasamahan. Nang sa wakas ay dumating na siya sa trabaho, sinalubong siya ng galit na mga titig kasama na ang kanyang amo. Galit na galit dahil sa pagpapahiya niya sa kumpanya at pinagsabihan siya ng kanyang amo sa publiko at sa huli ay pinatalsik siya sa trabaho. Malungkot na pumunta si Nami sa kanyang kaibigan na si Yunjo upang iulat ang insidente sa cybercrime unit. Gayunpaman, sinabihan sila na kung walang konkretong patunay ng isang hack, wala silang magagawa. Habang si Sungwoo ay nanatiling nakakulong sa kanyang sariling tahanan, ginamit ni Junyong ang pagkakataon at nagpadala ng isang text mula sa telepono ni Sungwoo sa ama ni Nami na ipinaalam sa kanya na magde-day off siya.
Habang pinahihirapan niya si Sungwoo, mahina hong ipinaliwanag ni Junyong kung paano niya minamanipula ang buhay ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga telepono na ipinagmamalaki ang kapangyarihang hawak niya sa ilang pagpindot lang sa screen. Sa kabilang banda, si Nami na desperado ay naalala na ang lalaking nakilala niya sa cafe ay nagtatrabaho sa isang security firm kaya nakipag-ugnayan siya rito. Nagkita sila sa isang cafe kung saan ipinaliwanag nila ni Yunjo ang sitwasyon. Sinabi sa kanila ni Junyong na talagang may naka-install na spyware sa kanyang telepono at tiniyak sa kanya na i-reset niya ito para ligtas niya itong magagamit muli. Habang aalis na ito, hiniling niyang kausapin si Nami ng pribado sa labas. Doon, sinimulan niya itong usisain tungkol sa kanyang sitwasyon sa pamumuhay. Banayad na sinusubukang kumbinsihin siya na ang kanyang matalik na kaibigan ay maaaring ang nasa likod ng spyware na naghahasik ng mga binhi ng pagdududa at kawalan ng tiwala sa kanyang isip. Nang maglaon, hinarap ni Nami si Yunjo, inakusahan siyang nasa likod ng cyber attacks. Nasaktan siya at nagalit at inilabas ni Yunjo ang kanyang itinatagong galit at sarkastikong inamin ang lahat. Ang hindi pagkakaunawaan na ito ay nauwi sa isang mainit na pagtatalo na nagtatapos sa pag-alis ni Yunjo. Samantala, determinado sina Jungho at Jiman na hulihin si Junyong dahil ang pagkatuklas ng maraming bangkay ay nagpatindi sa pagkaapurahan ng kaso. Nagawa nilang matunton ang kanyang lokasyon sa isang tindahan, ngunit si Junyong, na palaging isang hakbang sa unahan, ay nabura na ang lahat ng bakas ng ebidensya sa oras na dumating sila. Sa sobrang pagkadismaya, ibinato ni Nami ang kanyang telepono sa dingding at nabasag ito. Habang ikinokolekta niya ang kanyang sarili, naalala niya na nagsimula ang lahat ng kanyang mga problema pagkatapos bisitahin ang repair center. Bumisita si Nami sa repair shop at hindi inaasahang nakita niya si Jiman na nagbahagi ng kanyang nalalaman tungkol kay Junyong. Inamin din na si Junyong ay isang serial killer. Napagtantong na kompromiso pa rin ang kanyang telepono, nakipag-ugnayan si Nami sa Digital Security Agency at kinumpirma na hindi nagtatrabaho doon si Junyong. Dahil malinaw na ang katotohanan, gumawa ng plano sina Nami at Jiman para mahuli siya. Magpapanggap si Nami na hindi pa rin alam ang tungkol sa spyware na hinihikayat si Junyong sa isang bitag kung saan maaaring arestuhin siya ni Jiman. Iniimbitahan ni Nami si Junyong sa kanyang tahanan. Dumating siya na iba ang itsura at nang lumabas siya, hindi siya nakilala ni Jiman at Jungho. Dahil dito, pinagalitan sila ni Junyong dahil sa pang-aabala sa mga inosenteng tao at umalis. Nasiraan ng loob, bumalik ang mga detective sa bahay ni Nami, pinayuhan siyang magpalipas ng gabi sa isang lugar na ligtas. Ibinaba nila siya sa lugar ni Sungwoo at binigyan siya ng card na may mga tagubilin na mag-text kung may mali. Sa loob, nakatanggap si Nami ng text mula kay Junyong na may numerong tatawagan. Sa sobrang takot niya, narinig niya ang pagtunog ng telepono sa loob ng bahay. Sa takot, nagtago siya sa isang aparador at sinubukang tawagan si Jungho, ngunit nagsimulang kumuha ng mga larawan ang kanyang telepono. Paglabas mula sa closet, nakita niya si Junyong na nagpe-play ng recording ni Songwoo na nagbabala sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat niya si Songwoo, nakagapos sa isang lugar, bago siya dinala sa banyo, kung saan ang kanyang ama ay nasa bathtub, kasama si Junyong na may hawak na kutsilyo sa kanyang lalamunan. Pinilit ni Junyong si Nami na itali ang sarili, na nagbabanta na lulunurin ng kanyang ama kapag tumanggi ito. Dahil walang magawa, sumunod siya habang sinisimulan niyang punuin ng tubig ang bathtub. Tinutuya niya siya, hinihiling na papatayin niya ang kanyang ama, pagkatapos ay tinakpan niya ang bibig nito at itinulak siya papasok sa bathtub. Sa wakas, kinunan siya ng larawan ni Junyong, tulad ng ginawa niya sa lahat ng kanyang mga biktima. Gayunpaman, habang sinusuri ni Junyong ang visiting card na sinulatan ni Nami, napagtanto niya ang trick. Inaasahan ni Nami na maaaring nahak ang kanyang telepono at sadyang iniiwasan niyang magpadala ng text. Nag-ambala, hindi napansin ni Junyong si Jungho na palihim na pumasok sa silid. Isang pakikibaka ang naganap at pumagitna si Jiman, hinawakan si Junyong at tinutukan siya ng baril. Nagsimulang magmakaawa si Junyong, tinawag si Jiman na ama at nagsimulang umiyak. Iginiit na siya si Junyong. Nalilito at nalulula, hiniling ni Jiman kung nasaan ang totoong Junyong. Ang katotohanan ay nabunyag ng ibunyag ni Junyong na siya nga ang pumapatay. Nang makita ang mga ebidensya ng pagkakakilanlan ng anak ni Jiman matapos siyang patayin, siya ang unang biktima na pinatay 7 taon na ang nakakaraan nang umalis siya sa bahay. Ang pumapatay ay maingat na naidokumento ang bawat detalye ng tunay na buhay ni Junyong at ginamit ang impormasyong ito upang i-frame siya bilang isang mamamatay tao.
Nalungkot si Jiman habang tinitingnan ng telepono ng killer. Nakita ang huling larawan ng kanyang tunay na anak bago siya pinatay. Tinutuya ng killer si Jiman na inihayag na nagpapanggap siya bilang si Jonyong, nakikipag-usap din sa asawa ni Jiman na parang anak niya ito. Dahil sa pagdadalamhati at galit, hindi magawa ni Jiman na hilahin ang gatilyo. Ngunit si Nami, nang makuha ang baril ni Jongho, ay pumasok at binaril ang killer na tinatapos ang bangungot na ito. Mabilis na nakontrol ng pulisya ang eksena, kinumpiska ang lahat ng ebidensya, at natuklasan ang paraan ng pumapatay sa paggamit ng internet upang mag-stalk at bitagin ang kanyang mga biktima. Si Nami, na nakaranas ng matinding trauma, ay dinala sa ospital. Sa kalaunan, bumalik si Nami sa kanyang buhay, muling nakipag-ugnayan sa kanyang ama at nakipag-ayos kay Yeonjo, habang sinusubukan nilang lahat na sumulong sa buhay mula sa mga kakilakilabot na karanasan nila. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.